Hello, 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 hello. Good afternoon, mga ninong, mga ninang. Kumusta na po kayo? Kayo po ba ay may regalo na sa akin? Ay, nako. Yan ang mga makakapalang mukha. Namamas ko agad, di ba? 51 days more to go before Christmas. So, hindi na po natin mapipigilan. May pera man kayo o wala, gaya ko, walang pera. Pero dire-diretso po ang pagdating sa atin ng Pasko. At syempre, tulad po ng dati, ako po ay sumasama sa inyo dito sa Kapitolyo ng Lalawigan ng Batangas na kung saan po ay abalang-abala ang mga empleyado namin sa pagse-celebrate ng pagpapractice para sa birthday celebration ng aming nag-iisang Star for All season na governor, si Governor Vilma Santos Recto. At of course, it's an honor for us to be with Inclinacion. Kahit once a month lang po tayo magkakatalamitam ay we cherish every time na tayo po ay magkakasama. At dahil po dyan ay yayakapin namin kayo lagi buong buhay. Kasama po ang aking co-host, isa sa pinakamahusay na dentista sa buong Pilipinas, Dr. Gina Manalaysay. Good afternoon, Doc. Talagang yes na yes. Yes na yes kay Alvarez. So, Pinaamin. Mga mga ka-inklinasyon, magandang hapon po sa ating lahat. Well, masayang isipin na yan, nandito ulit tayo. Pero di ba ka-DJ, yung mga dinadanas ng ating mga mamamayan. Oo, lalo na sa Visayas and Mindanao na katatapos lang lindolin, ngayon binabagyo naman, ano? At Grabe. palabas pa lang yung isa, mayroon na naman gustong pumasok. Yes. Sa isang banda naman, siguro mag-a-agree ang ating panauhin mamaya na talagang masarap bumisita sa Pilipinas. It's fun in the Philippines, lalo na kung ang kaulayaw natin ay ang mga manhid na politiko na meron tayo sa ating paligid, di ba? Aray. Yung kumbaga parang nakagawian na nila, yan, lilipas din yan. Mawawala din yan. Paikutin lang natin. Pagkatapos pagdating ng Pasko, bigyan natin ng magandang regalo. Pagdating ng eleksyon, hakutin natin. Tayo pa rin ang iboboto ng mga Pilipinong yan kasi hindi sila marunong tumanda. Ang mga Pilipino daw ay madaling makalimot. Ang mga Pilipino daw di ba? Ang dami na hong may mga ilan lang nakulong pero nasa Senado ngayon. Bakit ganon tayo? But anyway, lagi po dito sa Inclinacion, pinag-uusapan namin ang mga issue po na makikinabang po, hindi lamang ang mga may kapansanan, kung hindi, pati po ang mga kaibigan nating walang kapansanan. Tulad po ngayong hapon. Nako, napakagaling po ng aming resource speaker, base po kay Doc Gina. Kaya let's not waste any time bago tayo masabihan ni Director. Ito na po, pakilala natin ang ating resource person for this afternoon. Go ahead, Doc Gina. Thank you. Magandang hapon po muli. Ang ating pong panauhin sa hapong ito ay si Mr. Angelito, pero gusto niya nagpapatawag ng Katolits. Korean siya. Hirap ako na bigkasin ang kanyang apelyido. Korean siya. Chief Social Insurance Officer, ayan, gwapong-gwapo, ng Philippine Health Insurance Corporation. Siya po ay Local Health Insurance Office Gapan City for District 1 and 4 of Nueva Ecija. Doon ko po siya na-meet sa Cabanatuan. Bachelor of Arts in Communication, UP Diliman, 1990. State Scholar, UP Diliman. Master in Public Administration, Nueva Ecija University of Science and Technology noong 2023. Career Executive Service Eligibility, CESE, conferred February 2011. Top notcher, Civil Service Professional. Nako, bigatin pala ka, DJ. Pareho kami niyang pareho kaming sese. Pareho kaming sese ni Katolits. Yes, August 1998. At valedictorian din ng elementary at salutatorian naman ng high school. Saan ka pa? O, di ba? Mga ka-inclinasyon, let's welcome and we're privileged to have Mr. Angelito Katolits Criencia. Gandang hapon po. Katolits! DJ Ronnie, Doc Jean, sa lahat po ng ating kasamahan dito sa inyong broadcast ngayong hapon ito.
Opo, Yes. at napakasaya po namin Katolits dahil sa finally, maintindihan na namin kung paano ang yumakap. Alam po namin ni Doc Gina na masarap ang may kayakap lalo na ganitong taglamig, lalo na ganitong nagbababagyo, ay masarap ang may kayakap. Pero mukhang mas masarap po at mas malusog ang ipapaliwanag niyo sa amin, Katolits. Pero bago po tayo pumunta doon, bakit sa kabila ng inyong kadami-daming accolades, pinili ninyo ang government service na sabi ng iba, wala namang ginagawa ng taga-gobyerno, nagnanakaw lang yung mga yan. Eh bakit pinili nyo, sir, ang government service? Yeah. Thank you for that wonderful question, DJ Ronnie. DJ Ronnie, ang aking pong ama ay taga Southern Tagalog region din. Uy, From opo. Cavite. Mendez, Cavite. At ang apelyido nga po ay Creencia. Creencia. Weekend? Opo. Tama. Pagbigkas ko, DJ. Yes. Sige, go ahead, Tolits. Opo. Pagka 2000, noon po ako ay mapasok sa government service, no? And 2 years before that, ako po ay nakapasa na sa civil service. At that time, kailangan college graduate ka before ka mag-take ng Opo, professional. tama po yun. Mhm, Yes. mhm. Unfortunately, sir, I started my work career in 2 private firms, no? One is in OD, Organizational Development and Training, Mhm. and then yung pangalawa naman po is a telecom. Okay. Unfortunately, declining ang technology at that time. Noong aking kumpanya pinaglilingkuran, napakabilis no ng takbo at Oo, pero develop. ngayon, booming ang technology, sir, Yes. So I went around all of those government offices, Opo. and po ay ayaw papasukin ng gwardiya ng PhilHealth nung ako ay mag-a-apply. Mhm. Okay. So ang kwento at that time, it was a Tuesday afternoon. The previous Saturday, nagpasagawa na sila ng mass entrance examination. Mhm, And mhm. there were about 300 applicants. And I was told by the guard, naku, napakaigsi ng paamot, hindi ka umabot noong Sabado pa. Nagkaroon na exam. Nangantsaw pa, nangantsaw? Oh, sort of, sir. And then, Oo, oo, oo. Fortunately, it's about 1 o'clock, one of the HR personnel, nagpa-punch in siya, tabi ng guard yung bandy clock. And then, so nabanggit lang niya, may mag-a-apply. So sabi naman ng taga-HR, so kung mag-a-apply lang, why don't we let him in? So Yun. the rest is history. The rest But is then yung aking history. former boss, nung tinanong ko nga na 300 yung kanyang examinees, at naitanong ko po kung ilan ang pumasa. Mm-mm. Sabi naman niya, out of the 300, 12 daw po ang pumasa sa kanyang exam. Wow. Ako. And Alam mo, Katolits, gustong-gusto ko yung mga ganyang pananakot. Lalo ako na-challenge sa ganyan. hindi ko naman po Oo. nabanggit ko naman sa kanya na Oo. sabi ko, sir, kung nakapag-exam pala ako nung Sabado, 13 ang pumasa. Yan ang tinatawag na positive thinking. Kane, sabi nga ho ni Doc Gina, konting yabang. Di ba? Pinaupo niya ako right then and there. Oh. May 3 siyang booklet ng exam niya nung Saturday. Isa lang yung Okay. pinagamit kasi isang minsan ng exam lang naman yon. Yung dalawa po na nakasil, binuklat niya yung isa, binigay niya sa akin. And sabi niya, if you pass this exam, natawagan kita within this week. And practically that started it Okay. 25 years ago po. So I'm Alright. 20 years in service already. Thank you Katolits. No? At gusto ko lang paalalahanan, baka may kasama tayong naka-unmute. Paki-mute ho muna at naku, maganda akong kinikwento ni Kalito, ha? Okay, thank you. Bago ko po ibigay kay Doc Gina, pakipaliwanag po sa amin, ano ho itong bagong-bagong mainit na pinag-uusapan ng buong Pilipino, mga Pilipino, itong YAKAP program, at bakit po YAKAP ang pangalan ng programa, sir? Thank you for that, sir. Noon pong buwan ng July, no? It's actually July 25. Yes. Nilunsad po ng ating Pangulong Marcos, ng ating Health Secretary Herbosa, at saka ng Pangulo ng PhilHealth na si Dr. Mercado, ito nga pong programang yakap ng PhilHealth sa isang mall dyan sa Quezon City. And
hindi naman siya talagang bago but pinalawak. Enhance, ano po? Exactly po. And kaiba doon sa karaniwang kilala na benepisyo ng ating mga kababayan sa PhilHealth na confinement, yung ating mga outpatient. Ito naman pong yakap ay ang ating primary care benefits ng ating mga kababayan. Okay So po. tumutugon siya doon sa pangunahing pangangalaga ng ating kalusugan. Ibig sabihin ng PhilHealth, no, pinangangalagaan na po ang ating kababayan kahit kahit wala pang sakit. Kasi po nandito doon sa yakap bilang benepisyo ng ating mga kababayan, libreng konsulta, libreng laboratory test, libreng gamot, maintenance in particular, no? Para matugunan nito na kung sakali kandidato na pala tayo for hypertension, kandidato na po tayo pala for diabetes na hindi natin namamalayan sa pamamagitan ng yung yakap benefits, no? Maagad pong matutukoy kung may mga ganitong sintomas na po tayo at madali yan na pong magkakaroon ng management sa pamamagitan ng gamot at maiwasan lumala ang karamdaman bago pa matuklasan, bago pa So kumbaga more on preventive, Catholics. po. Yes. Okay. All right, Doc Gina, go ahead with your questions. Alam mo kasi DJ, Oo. napakaganda ng paliwanag sa atin, ano? Oh, Pero yes, nung yes. tinanong ko si Catolitz, yun nga, sa probinsya namin sa Talavera, ay hindi pa full ang implementation. So, Catolitz, pa-explain po ulit yun para malaman ng ating manonood. Yes, Doktora, no? Bukod dun sa pagre-rehistro natin bilang miyembro sa PhilHealth, nagpaparehistro din po tayo bilang Aha. patient sa ating pinipili o mas gusto na yakap provider. Aha. So, pero bago magsimula ang lahat ng ating pag-avail ng benefits, no? Nais ko muna po sanang banggitin muli ang paanyaya sa ating mga taga-subaybay ang kahalagahan na magparehistro muna sila bilang miyembro sa PhilHealth. At napakadali, napakagaan, napakabilis naman po yan ang proseso. Nasasaad po ayon doon sa provision naman ng dalawang batas, Republic Act 11223, ang Universal Healthcare Law, at ang Republic Act 11228, yung Enhanced Magna Carta for Persons with Disability, na sila ay magiging miyembro, masasakop na miyembro ng PhilHealth at libre yung kanilang Magna Carta for Persons with Disability doon sa requirements of all they have to do po, ang kailangan namin gawin, sa Just Plus, pinakalapit ng PhilHealth, at magdala, in particular doon sa ating mga persons with disability, nung kanilang PWD card, maisagawa po yung rehistro. Okay, Catholics, dahil ang ganda po na sinasabi ninyo, pakiusapan ko lang yung mga kasama natin, huwag kayong magbukas ng monitor kasi nagdodoble. So sayang yung paliwanag, ang ganda-ganda ng pinapaliwanag, sinasabayan ninyo ng bukas ng isa pang unit. Huwag naman po, ho. Sayang po ang oras ni Catholic sa atin, nag-aksaya siya ng oras sa atin. At wag ho tayong magdoble-doble ng screen. Go ahead po, pasensya na Catholics at ayaw ko pong masayang ang mga sinasabi po ninyo na magaganda. Go ahead po, sir. Pamahalaga po kasi yun, no? Wala man tayong karamdaman ngayon, wala man tayong nararamdaman sa katawan ngayon, maisagawa na po yung rehistro natin bilang miyembro sa PhilHealth. Napakadali po ng pamaraan, napakagaan po ng requirements. Yun lamang ating PWD card sapat na. At available naman po yung form sa lahat ng pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Diyan po sa Batangas, sir, no? Yes, sir. Ilang ating local health insurance offices. Meron din tayo sa Lemery, meron Sa dyan Lipa. sa Taiwan, sa Lipa, sa Batangas City, and sa kabuuan po ng ating bansa. Alamin lang po kung saan pinakamalapit na local health insurance office, bitbitin yung ating PWD card, at bilang miyembro,
kasama po yung tinatawag nating dependents ng isang miyembro sa makakagamit ng lahat ng benepisyo ng PhilHealth. At sa usapin po ng dependents, tumutukoy ito doon sa ating legal na asawa na hindi miyembro ng PhilHealth at lahat ng ating anak na hanggang edad 20 anyos. So, Okay, sir. Medyo, if I may cut you there, sir, no? Ang sabi nyo kanina, may isang batas na Universal Health Law. Sir, yan pa Universal Health Law, covered na lahat. Tapos Opo. kayo, ito po kayo, meron kayong another law na sinasabi din na for persons with disabilities. Pero ang ibig ko bang sabihin nun ay as a whole, cover na lahat ng mga Pilipino sa PhilHealth. Tama po. Tama po. Pero kahit na ganoon, kailangan bilang isang Pilipino, may kapansanan man o wala, dapat magrehistro sa PhilHealth. At ito nga yung bagong form na sinasabi po ninyo, yung YAKAP, isang bagong paraan ng pag-enjoy o pagtatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth. At sinasabi po ninyo yung pagpaparehistro sa napiling provider. So medyo isa-isahin po natin yon. So meron po pala dapat mapipiling provider. Tapos yung po bang pagpaparehistro, sabi ni Doc Gina sa Talavera, Nueva Ecija, pero pwede magparehistro kahit saan sa buong Pilipinas, anumang oras mo naisin kasi ito ay online. Tama po? Yes, sir. So, dalawang bagay po yon. Yes, sir. Rehistro bilang miyembro sa PhilHealth Opo. at rehistro bilang pasyente sa isang YAKAP provider. So, dalawang bagay po yan. Dalawang rehistro po ang gagawin, sir. Tama po. Sige po, yung go una, ahead. Okay. bago Opo. man po tayo makapag-avail ng ating YAKAP, makapag-proceed sa YAKAP rehistro, magparehistro po muna bilang miyembro ng PhilHealth. PhilHealth. Okay po. Yan. At yan po ay maaaring isagawa pag sadyain lamang ang pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth at tulad ng nabanggit, yung ating PWD card, marriage contract at birth certificate ng ating mga anak upang lahat sila maitala sa database ng isang miyembro at kabilang sila Independent. na maaaring makagamit po ng lahat ng benepisyo, kabilang na ang YAKAP benefits. Mm-mm. Matapos pong makapagparehistro at matukoy aling YAKAP Clinic, accredited ng PhilHealth, YAKAP Clinic, ang kanilang preferred o gustong puntahan upang doon i-avail ang kanilang YAKAP benefits, magsasadya din po sila doon upang magparehistro naman doon sa mismong clinic na kanilang napili. So yung pong yakap, Doc Calito, taliwas sa nakaintindihan ng marami, na you can register online, hindi pala. Doon pala ho sa preferred clinic mo ka magpaparehistro. Tama po? Pwede rin po, bukod doon sa pagpaparehistro sa mismong PhilHealth, sa YAKAP Clinic, mayroon pa pong ibang paraan. Maaari magparehistro sa YAKAP online sa pamamagitan ng website ng PhilHealth. Ikatlo po, pwede ring mag-assist ang mga PhilHealth offices sa pagre-rehistro sa napiling YAKAP Clinic ng isang miyembro. So sa pagpinagsadya niyo po ang aming opisina, bukod sa pagre-rehistro mo bilang miyembro ng PhilHealth, maaari na pong isabay naming i-assist kayo sa pagre-rehistro sa inyong napiling YAKAP Clinic. Doc Gina? Yes. Nawawala ako ha. So yun nga po, i-clear ko lang, kailangan talaga PhilHealth member kayo before kayo makapagparehistro Magrehistro sa YAKAP. sa YAKAP. Tapos Tama ang po. YAKAP naman po, for you to register ay may 3 pamamaraan. Tama po ba? Yung sa IGOG, tapos po Opo. yung sa web page ng PhilHealth, and then pumunta mismo sa PhilHealth office. Opo, at sa mismong YAKAP Clinic po, pang-apat. Okay. Pang-apat, pwede rin sa YAKAP Clinic. Opo, Okay, Yes Go po, ahead. paano na po yung implementasyon niya ngayon? Gaya po ng tinanong ko kanina, nasasakop na po ba yung ibang parte ng Pilipinas? Ano po ba yung katotohanan sa ngayong, itong ating physical month? Opo. Mula nung mailansad ang YAKAP program noong pong buwan ng Hulyo, ay nagsimula na po ang pagre-rehistro ng ating mga kababayan.
At in fact, bago po yun kasi may dating pangalan naman na po yung yakap eh. Yung tinatawag na konsulta. No? So hindi po ang nilalaman niya, may mga nadagdag lang pong Benefits. benepisyo, opo, no? Programa dun sa kanyang pag-transition dun sa pangalang yakap. At Okay. kung nilalaman nga nito, libreng consultation at check-up, Mm. dun sa napili mong yakap clinic, laboratory test, ayon po dun sa ating edad, no? So may mga naka-indicate na laboratory test kada age bracket ng ating mga pasyente. Opo. So expectedly, mas marami po yung nakalaan na libreng laboratory test sa mas may edad. Mientras mas bata, mas konti po. And expectedly naman, mas marami kasing kailangan i-check up, mas marami nang nararamdaman yung ating medyo mas may edad na pasyente. At 15 klase po ng laboratory test po ito. Mula sa CBC, X-ray, ECG, test para sa sugar, para sa ating cholesterol. And second, doon sa magiging findings at resulta po ng ating mga laboratory test, ipiprescribe naman ng iyong yakap doctor ang kinakailangan mong gamot, maintenance man yan or antibiotics, at yun po ay libre din para sa ating pasyente. Okay, Katolits, anong porsyento na po sa probinsya at syudad sa Pilipinas ang may yakap clinics at ibig sabihin nun, accredited providers po ninyo? Kasi ang karamihang reklamo pa rin po na napapakinig namin, doon sa amin ni Kanya, yung accredited yakap clinic bukod sa hindi kumpleto yung serbisyo, parang kukonti pa sa lugar namin. So anong porsyento na po from the PhilHealth data ang covered na po na may yakap clinics or yakap facilities po? Karon ni Doc Gino, dahil ang yakap nga is primary healthcare benefits ng PhilHealth, ang primary care po talaga ay nakaatang sa ating mga primary care facilities, no? Yung mga hospital, sila po yung nagmamanage ng ating upper level of healthcare management. Kaya kung tutusin po, ang primary healthcare o yakap ay dyan sa ating mga primary care facility, clinic, health centers na avail, no? Sapagkat yun ang pinaka-design, no, pinaka-intent ng primary care facility at health centers. Technically po, halos lahat ng ating mga health centers sa buong bansa ay accredited as yakap providers. Meron din po mga private clinics, and sa ngayon, meron din po mga level 1 hospitals katulad ng mga district hospitals na nagpa-accredit as yakap provider. Mayroon po silang signage sa harapan ng kanilang mga clinic, facilities na nag-indicate na sila ay yakap provider. Okay, so kaya nga po, in terms of percentage Katolits, ano hong percentage na ho natin yung wala pa? Saan po yung mga wala pang yakap provider, Katolits po? Majority meron na po. Sa bawat lalawigan, sa bawat bayan at lungsod ng ating... At least kahit isa o dalawa meron, Katolits. Particularly po yung ating mga health centers, ang ating mga primary providers ng yakap. Health centers, Kalito, is usually run by government agencies like particularly CHOs, MHO, PHO at saka yung DOH. Tama po, ano? Po, yung ating mga health centers or RHUs, no, kung tawagin din. Paano kung ano ang reklamo ho sa mga far-flung Bacolod for example, Murcia, dito po sa Mandaue, dito ho sa Mindanao, maraming health centers at RHUs na walang gamot, walang doktor. Kung minsan isa, dalawang beses bibisita yung doktor. So paano po ito ino-augment ng ating PhilHealth doctor? Right. Doc Lito. Caroline, actually, in terms ng buong healthcare system, ang PhilHealth po ang financer. Kami po ang health financing institution.
yung Correct. healthcare provider is actually naka-distribute po yan with both the local government units, no? Health Oo. being a devolved function ng Correct. ating governments Yes. under the Local Government Code of 1991. Yes, agree, sir. And DOH din naman also provide the human resources, in Mm, particular yung ating doctors to the barrio program nila, no? mm. Yes, but then it's a whole different story yung ano ang geographical distribution. Nasaan yung ating mga Yes. doctors? Mm-mm. Nasa mga urban centers, nasa mga metropolis, and of course yung ratio niyan, mas marami sila doon kaysa doon sa ating mga rural areas, kaysa doon sa ating in particular Karote. Siyempre yung ating IDAS lalo na. Oo. Minsan may pasilidad, walang doktor. Oo. Minsan may doktor visiting once a month kasi nakabase siya doon sa pinaka-municipality at yung ating mga remote at far-flung barangays and communities, talagang sakripisyo sa kanila. In Oo. terms of the numbers ng ating doctors, yes, that it's a concern. Oo. PhilHealth is a financing institution. Unfortunately, doon sa parte po ng human resource ability. Wala kayo doon. Wala po yan. Masyado. Okay, medyo dugtungan ko lang yung Catholics, no? Yes, you are a financial institution, but of course, the assumption of the public, pera yan ng bayan ang ginagastos ninyo. Bago nyo pakawalan yan, ang assumption namin, pinag-aaralan ni PhilHealth kung karapat dapat bang i-accredit yung isang hospital o facilities. Tama po? That is correct po. Tama po. Okay. So, paano nga po? So, sa ngayon po, lahat ng inyong yakap clinics or yakap facilities, you can guarantee that they have the basic services that they have contracted with you. Opo. Okay, Pangunahing very good. kailangan may doktor. Yun ang isang pinakapangunahing requirement po dyan. Ayon doon sa checklist of requirements bago ma-accredit as ang isang pasilidad, no, as yakap provider. And Okay. doon sa parte po nung paano yung kapasidad nila actually to deliver, no? Pumapasok na po ang PhilHealth as a financing institution. So we provide capitation doon sa facility na pwede po nilang i-allocate yun, i-disperse, gamitin, ilaan, no, para doon sa kanilang procurement ng gamot, ng supplies, ng pasilidad, improvement ng facility, even po yung hiring ng doktor. And Okay, Catholics, bahagi na po ba ng criteria ninyo na dapat yung mga yakap facilities is accessible to all? well, Sir, kung, or kung hindi pa ho, do you have some subsidy to your yakap facilities na if they want to comply with the accessible requirements of, say, persons with disabilities, are you providing that with the can the hospitals, can the facilities request your support for having these accessible facilities po? in terms of accessibility and support, halimbawa, specifically for the persons with disability, I'm sure, sir, naka-integrate yan, ano, doon sa technical specifications ng facility nung bago pa sila isinagawa o itinayo. And I'm sure with DOH overseeing and approving kung ano ang plano, design ng ating mga health facilities, na i-consider, na i-integrate sana iyon. But as far as PhilHealth is concerned, we accredit them po as is where they are as far as the location. Regardless kung accessible o hindi sa lahat, sir. You accredit still you are accrediting them. The checklist, sir, as long as the human resources, as long as the capability, as long as the checklist ng supplies and gamots ay na-comply nila, whether nasa bundok po siya, nasa kapatagan, sa sentro, sa metropolis, and meron silang defined catchment community na pinaglilingkuran, yes. Ang sana dumami pa itong mga to, whether dito sa ating urban or whether in the rural settings. Ayun. So, Sige, DJ? Doc Gina, pakituloy mo. Tuloy mo, ma'am. Go ahead. Yeah, oo. So, sir, Catholics, bale, doon po sa inyong list of accreditations, I mean the requirements, hindi pa ho talaga clearly said ang accessibility that the facility should have. Ma'am, in terms of accessibility, are you referring to
how To the, far away are they from the community? no, Hindi no, no. po. Ano, Within physical accessibility, the sa hospital ramp. mismo, sa clinics mismo. Uh-huh. Ay, wala ma'am sa checklist yon, no? Kailangan. Yun. Kasi Mhm. nandun po yun, ma'am, sa design ng facility Oo. mismo na ang nag-a-approve yung sa plano ng Mhm. facility, which is a DOH function. Hindi. Wala akong problema, sir, doon. Ang problema nga po natin ngayon, ang akin ang punto ko, sir, from a financial point of view, you will be investing to a facility that can be universally accessed by everybody, including persons with disabilities. Now, dahil nandiyan na po yan, sige na lang. Pwede hubang i-require natin yung mga facilities ninyo na mag-submit sa inyo ng progressive realization plan in terms of accessible facilities in their own hospitals and Yes. clinics. Opo, sir, that would be highly considered and will Mhm. be duly conveyed dun sa ating accreditation unit to Yes. consider including yung nabanggit po ninyo dun sa kanilang checklist for accreditation. Not just for the YACAP, but for all facilities at sa lahat ng accreditation programs ng PhilHealth for all types of facilities, whether YACAP, upper level of care, specialty Opo. hospitals. Tapos, Doc, Noted po. Opo, thank you, Doc Lito. And in fairness also to you, siyempre talaga naman totoo. Sa daming iniintindi ng PhilHealth, Doc Gina, itong mga Yes. ganito of course, prioritization tayo, di ba? Medyo tayo lumalapag doon sa medyo late ng konti, pero hindi naman pinababayaan, di ba, Katolits? Mhm. Kaya nga po kami sa Inclunasyon, Inclunasyon is a part of the coalition of UNCRPD. We can help you, sir. We can help the PhilHealth improve your requirements in your accredited YACAP centers para po hindi lang makaserbisyo kayo sa medically, makakasiguro pa rin po kayo na yung pasilidad nila ay magiging available at accessible sa lahat Thank ng you. Pilipino Catholics. Well noted. Although at this point, no, ang tingin ko lang po kasi, it is presumed, no, na compliant siya Do mula not pa lang sa do not design, presume, sir. kinakailangan po ng DOH even prior to the construction. Sir, please do not presume because itong mga racket, itong mga kurakot na nakikita ngayon sa gobyerno, ang liwaliwanag. Maganda yung design ng arkitekto pag inimplement ng engineer at ng DPWH at DOH, iba na lumalabas. Kaya po hindi na kami po naniniwala ngayon dahil sa laki ng korupsyon sa gobyerno, kaya po walang accessible facilities kasi kinakahoy yung pondo na dapat sana po inilagay sa accessibility, accessible facilities. So, Catholics, please do not presume because it's a very bad presumption and it is not the reality on the ground, Your Honor, sir. I Yes. see, sir. Well noted, sir, and will be duly conveyed dun sa aming accreditation sa region and with Yes, sir. all the contextual and remarks na accompanying the recommendation po. Thank you, Catholics. Doc Gina, go ahead. Yes, DJ. So alisin na muna natin sa accessibility ha. Talagang accessibility is a big issue. Paano po yung halimbawa po like yung sa ibang municipalities na wala pa nga pong hindi pa full implementation ng YACAP, ano po yung pwede nating gawin as mamamayan para po mabigyan ng pansin po dun sa lugar? Or nakaplano naman ito like sabi nyo nga by January of 2026, Sir Tolitz? Opo, actually, Doc Jean, may marami minsan na yung dahilan bakit di mapa-credit, no? Pangunahin na yung nabanggit ni Sir Ronnie kanina, yung doktor, no? Number one. So, since the ball function ito, number one, we're also coordinating with the local chief executives, no? Para may consider nila kung walang doktor yung kanyang health center, walang doktor yung kanyang bayan, makapag-set aside sila ng pondo, makapag-hire sila ng doktor, makapaghintay sila na magkaroon ng doktor, whether it's from the DOH na i-request nila or whether from their own plantilla positions na can create o pinilapan.
Number two, tinutukoy namin sa kanila, sa ating mga local chief executives, ito po yung requirement para mapa-accredit ang inyong facility as a YACA Facility. provider. And hopefully by next time, including the accessibility factor, maisama na namin po yun as mentioned by Sir Ronnie kanina. And we bring them up to the mayor na, Mayor, you have to put this up, you have to install this so that maging compliant siya and ma-implement po yung program. And marami naman yung responde ng ating mga mayor. They see the merits ng programa, they see the benefits na pwede nitong maidulot sa kanilang mamamayan, and very, very responsive sila. Yung isang doktor, nag-acquire pa sila ng karagdagang doktor kasi kung yung kanilang existing doktor, iisa, hindi sapat para matugunan yung bilang ng kanyang populasyon. Nagiging daan po yon para magkaroon sila, mag-acquire sila ng karagdagang doktor, mag-hire ng staff ng kanilang health center, para kung ano yung nire-require ng YACA program ng PhilHealth na dapat na ipoprovide sa mamamayan, mayroon po yung human resource personnel nila na i-acquire po yung mga gamit, na i-acquire po yung mga gamot. From the start, some of them talaga nahihirapan kasi limitado din ng budget. But then eventually, habang nag-move on po, dahil nagiging financing institution naman ng PhilHealth, PhilHealth, yes. tatanggap po nila na payment from PhilHealth for the YACAP services. Nagiging capital po yun, no? Para sa pang-hire ng kanilang mga doktor, ng kanilang nurse, pambili ng gamot, supply ng health center, internet subscription, pambili ng computer. At maganda yung patuloy-tuloy na management at governance ng ating mga local chief executives sa pamamagitan ng income nila from PhilHealth para tuloy-tuloy din po ma-improve yung kwalidad ng kanilang serbisyo. Services. And this is true, Catholics, for like municipality on the 4th, 5th, and 6th class municipalities. Alam naman natin ang challenges is nandoon. Yes. Tama yun. Pero of course, sabi nga ni Catholics, di ba Catholics, sabi mo nga, PhilHealth is a financial institution ng services. So yung mga 4th, 5th class, parang hindi masyadong mapipresyo ni PhilHealth kung hindi priority ni Mayor ang ospital. Hindi priority Mayor mag-hire ng doktor, no? So limitation ni PhilHealth yun. Tama po ba yung Catholics? Yes, po, it varies, no? Iba-iba yung prioritization, iba-iba yung mga trust, iba-iba yung mga social service programs, action plans, development plans ng ating mga lokal na pamahalaan in terms ng kanilang budget, limitations, considerations. Yes. Pero Catholics, yung pong mga sir, yung mga accredited YACAP centers po ninyo o facilities ninyo, you can sort of persuade them para ho dagdagan ang serbisyo, for example, therapist for cerebral palsy, therapist for physically disabled. Pwede ho niyong i-persuade sila, hindi ho ba, sir? Exactly, sir. Mula po dun sa aming introduction ng YACAP engagement, no, ng ating mga local chief executives, isinasama na rin natin yung ibang services na pwede pa nilang i-engage with PhilHealth. Katulad po ng oral health care, katulad po ng malnutrition, katulad ng mental health packages na pinoprovide din ng PhilHealth ng payment benefits. And sa simula, with their income from PhilHealth, nagkakaroon sila ng realization na meron silang pwedeng gamitin para magtuloy-tuloy, magpalawak, magparami ng service capability po nila. And of course, tama din naman si Ronnie po, yung sigasig, no? Minsan nagbabari lang talaga yan sa mga local chief executives natin. Merong mga pukpok, merong talagang all out, no? Talaga. Meron din namang medyo malamya at hindi ganun ka sipag, no? So But siguro then, po, health services, nagiging common agenda naman po nila yan. Siguro Catholics, isa pa rin pwedeng pagtulungan ng sektor at saka ng inyong kung sino man ang division in charge sa marketing, for example, na yun nga, bukod sa isama sa monitoring kung sila ba ay compliant to all, I mean at least to majority of the needs
Kasi karaniwang naiiwan po na pangangailangan talaga yung pangangailangan ng therapy at saka yung, sir, medyo mahal po yung gamot. Alam kong malaki na po ang iniangat ng benefits and packages ng PhilHealth at unti-unting isinasama na rin yung sa pangangailangan po ng gamot, lalo na ng ating mga persons with intellectual disabilities, yung ating mga quadriplegics, at iba pa mga severe disabilities na nangangailangan po talaga ng kalinga in terms of medicine support, in terms of therapy support. Yung gaho ay nasa sa radar na ng inyong YAKAP centers o YAKAP program. Sir, nasa mga upper level of care po ang provisions noon. In the first Ayun. po Sige ng nga ating po, clinic. paki-elaborate nga po, ano lang ho ba dapat ang asahan sa primary care? Sa primary Very care simple. po, yung pangunahing pangangalaga ng kalusugan, no? So this is your initial assessment, initial check-up, at kabilang doon sa trabaho po ng Yakap Clinic, base doon sa diagnosis, Siguro findings, referral, no? sila ngayon ang referral system. Sila ngayon ang navigator para doon sa upper level of care, specialized level of care ng ating yakap pasyente. Ayun, kaya ko po naitanong Katolits, mahalagang bigyan din sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga may kapansanan ng iba'y napaka-reklamador. Intindihin niyo ang sinasabi ni Katolits na ang yakap facilities ay for primary healthcare. healthcare. Kumbaga, ito yung pag hindi niyo na po problemahin kung si Ronel ay walang pambayad sa doktor, hindi na problema ni Ronel yun kung gusto niya magpa-check up kasi membro siya ng YAKAP. Matitingnan na si Ronel at marirefer si Ronel doon sa mas mataas na gamutan, yun ang upper care. Tama po ba yun, Doc? Naintindihan Tama ko po ba yun? yun. Sa Yakap Clinic natin, ang navigator, sila yung referral source, no? Na base doon sa assessment nila ng needs ng ating yakap patients, no? Magda-direct po sila, magna-navigate, mag-i-issue ng referral para doon sa specific needs, greater na health management care needs ng ating pasyente. Sila yung gateway po. Sila yung pangunahing. Okay. Opo. Bago ko po ibigay kay Doc Gina, sir, ito po, bago si Doc Gina. Ano po ang mga dapat ilagay o dalhin ni person with disability at ang kanyang pamilya kung irirehistro po siya sa YAKAP facilities? Ano po ang mga requirements po na must na dapat dala nung pong mga magre-rehistro po? ID lang po. No, ID lang ang kakailanganin kahit hindi PhilHealth ID. Kasi po, yung kanilang proseso ng pagre-rehistro ay pwede nang tukuyin yung record mo sa PhilHealth online nung Yakap Clinic mo. So sapat na makita yung pangalan mo, yung dot nila dun sa mga system nila, mag-a-appear dun yung records mo ng PhilHealth para magtuloy-tuloy. Then susunod po yun, kukuhanan ka ng health profile, i-interviewin ka historically, ano yung mga naging karamdaman mo, family history, kasalukuyang nararamdaman, para pag-isahin po sa tinatawag na health profile record. Yun ang unang-unang at pinakapangunahin pong service na ipoprovide yung health profile information na isasagawa dun sa ating pasyente. Doc Gina, please. Yes, sumasagot kasi ako sa ating mga audience. Sige, share mo naman yung sabi ng audience to naman. No? Share mo naman. Go ahead. Kaya ko nawawala. So anyways, maraming salamat sa ating mga nakikinig, nanonood. Acknowledge mo naman kung sino yung mga sinasagot mo. Yeah, okay. Andito si Salma, ang hihirap pang kasi Salma San Victor Roda, Pidao, watching from Pidao City of San Pedro. Hello and po. Many more. At saka si Victor Roda. Yan. Ano mga common question? Walang nag-question. Nagsasabi lang na they are watching. Ay, salamat po mga fellow Pidao officers. Ako po incoming Pidao na rin. Abangan nyo ako. Sama-sama na tayo. Go ahead. Manggugulo ka na doon. Manggugulo na din ako doon. Okay, kasama ko si Katolits na manggugulo. Si Sir Tolits kasi ang guest
Sir Tolis, paki-elab nga natin o elaborate yung from 25, tama ba ako, medicines, ito ay naging 75 na. At yes po, pag-aaralan po ito ng sektor and then titingnan natin talaga yung mga gamot na, ano nga tawag dito? Yung mga gamot po na hindi pa nakakasama ay siguro po ipopropose din na makasama. Pwede po kaya yun, Sir Tolis? Oh yes, ma'am. Very, very much open po ang ating corporation mula dun sa ating grassroots level, mula sa ating community, mula sa ating mga miyembro ng lahat ng mga panukala na maaaring ikaganda po ng ating paglilingkod ng benefits ng programa. So kung sakali po doon sa talaan ng aming mga gamot na pinoprovide ngayon under the YAKA program, mayroon po doon na maaaring baka nakaligtaan at manggagaling po sa inyo yung paalala o suggestion. By all means po, please do not just with the gamot. If you may recommend some other items, whether it is for diagnostic, whether it pertains to gamot or other Yes, services. Yes Ito, Katolits. Pagka ho ba, tanong ng mga audience natin, pagka ho ba, hindi kami nakabayad, for example, this month, kami Yes, po ba covered pa rin ng yakap at iba pang serbisyo ng PhilHealth po? Doc Tolits. Ang tawag sa'yo, Doc Tolits ka na. Go ahead, Katolits. Ito po yung magandang balita, karaniwan po. Oh. Kapag gagamit po ang ating pasyente ng kahit anong benefit package ng PhilHealth, whether inpatient yan, whether outpatient yan, whether surgical yan, whether therapeutic yan, whether yakap yan, hindi po pinag-uusapan yung contribution at that point. Okay. Very Yung good. registration info ang pinag-uusapan. Ang pag-uusapan lang, rehistrado ka ba sa PhilHealth? Ang Yeah. facility po, hindi na yan nagre-require ng contribution qualifying reference before kabigyan ng services. Ang nag-uusap po ng usaping kontribusyon, ang PhilHealth at ang miyembro. So ang facility po, wala yung usaping contribution sa paglilingkod po niya ng benefits. So, Yes, Doc Gina, you're saying? i-clear ko lang po, Katolits, ano? Mm. Kahit, halimbawa, hindi na sila nakabayad, Yes. meron silang lapses, hindi yun magiging problema if they are going to access the benefits. Including confinements, including admissions, Okay. including surgical cases po. Ito na yung no billing Chos, no? Not necessarily po. Ito Not po yung necessarily. sinasabi na immediate eligibility. Yung point of care. Opo, yes. The Yes. failure Mm. to pay the contribution is not ground, no? Para hindi ka makagamit ng benefits. Ang usapin ng hulog, wala na po yan sa parte ng pasilidad ng hospital, no? Ang usapin ng hulog between PhilHealth at saka nung miyembro lang. Correct. Yes. Okay, So, Katolits, teka muna. Bago tayo pagalitan ni Director Ina, wala ba tayong at your service? Meron ba? Baka nalimutan ko yun, ha? Mapagalitan ako. Meron tayong video sige. ng Rhonda Pidao. Pasok muna natin yung video. JM? With the indulgence of Katolits, pasensya ka na, Katolits, ganito talaga. Go ahead. Wala nang Ronda. Wala na daw. Yan, Katolits, wala na daw. You're saying, Doc Gina. Yeah, yun nga. I-clear ko lang talaga to. Paano syempre magkakautang yung mamamayan, right? Yung member. Walang utang. Di ba walang utang, Katolits? No, wait. Teka nga, kiniklear ko nga. Sige, i-clear mo. Sige. Kung yun nga, na walang utang, babayaran pa rin ba nila yung kanilang hindi nabayarang contribution? Hindi na. Katolits? Technically po, ayon sa provision ng Universal Healthcare Law na pinasa noong November of 2019, obligasyon po ng bawat miyembro na mula doon sa date na yon, November 2019, naging regular at tuloy-tuloy ang hulog ng isang miyembro sa PhilHealth. At pinapayagan din yung kanyang retro payment o back payment in case hindi siya nakakapaghulog on time. So technically, kung sakali at mahaba, lalo na po nung panahon ng pandemic, hindi naman po yung nakapagtataka, marami
sa ating Hindi mga nakapagulog. kababayan ang hindi nakapagulog. Pero may isa po kaming opisina or departamento na in charge doon sa accounts management, doon sa paniningil. At wala pong kinalaman yun doon sa point o oras ng paggamit ng pasyente. Okay. Bukod at iwalay na usapin po yun. Basta ako, hindi ako magbabayad. Si Katolits ang pagbabayarin ko. Joke lang, Katolits. Joke lang, joke lang. Continue po kasi you are included, you fall under the category ng indirect or the subsidized. Kaya talaga pong hindi kayo magbabayad. Ay, ito, Katolits ha, liliwanagin ko. Sa record ng civil service, meron pa pong at least 20,000 may kapansanang nagtatrabaho regardless kung gobyerno o pribado, at least 20,000 ha, sabi ng DOLE. Sabi ng civil service, at least 5,000 yung nasa gobyerno. Yung pong kaming mga nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis sa gobyerno, ako po'y taga-gobyerno, sabi ko nga, sese din ako gaya ninyo, pakiliwanag na ho, sabi, bakit kami nagtatrabaho, kami may kapansanan, sabi, excluded na daw kami. Bakit sinisingilan pa rin kami ng PhilHealth, Katolits? Yes, sir. Naku, naghang ako ng konti. Pero if I did catch it right, Oo. bakit yung nasa formal economy Oo. ay patuloy Sinisingilan pa rin, disabled kami, sabi, exempted kami, Katolits. Opo, ayon din sa batas. Ano? But then, Opo. po, ngayon, ay bakit hindi na-implement yung batas? Which is naipasa yan, 2019 pa, patapos na nga yung 2025 ngayon. Napo, isa po yan dun sa major concerns ngayon at naipibring up nga po ng ating sektor ng persons with disability. But then there are certain financial, there are certain Constraints. technical reasons no, bakit Yes. hindi implement. At the ground level, sa operations kami po, we would want it to be operationalized, to be implemented as soon as possible. But then tulad po ng banggit ko nga kala Dr. Jean na doon sa mga previous meetings po natin, you may kindly bring this up no to the upper level of management in writing, Yes. go as an individual, even perhaps to Congress no para mapaglaanan din nila ng budget. As you well know, hindi po kami napaglaanan ng budget I think for the last 2 years, since last year up to now. Itong pondo na ito is actually laan for the subsidy ng ating mga indirect contributors, including the PWDs, the senior citizens, solo parents, and everything. And also on the technical part, no, so that may prompt ang ating bagong pamunuan ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado bilang Pangulo po. Taga Batangas yan, taga Batangas ha? Taga Tanawan. Oo. So you can just... Kanya yung Mercado General Hospital sa Tanawan City. Go ahead pa. Okay. Yes sir, just transmit to him this letter directly sa office niya and I'm sure you'll get the immediate response and hopefully the immediate remedy din kung ano man yung mga nagiging balakid o dahilan bakit nito na-implement as of now. Hindi, pero Katolits, mas gusto ko mag-transmit sa'yo. Mas masarap kang kausap. Yes, sir. Hoping and wishing that I have the authority and the Okay lang capacity yun. in the office no, to actually address and implement this, by all means, sana po. Tayo, And sir. Ay, isa na lang, DJ. Sige, go ahead, Doc. President before it. Oo. Bago si Doc Gina, basta tayo nasa rank and file, tayong nasa middle management, nagkakaintindihan tayo. And I love talking to you. Go ahead, Doc Gina. Yes, for inclusive facilitation, I'm wearing red at saka yun nga, platinum hair pa rin po ang beauty ko. Sir Tolits, yung paki-elab lang, elaborate din po yung ating, di ba, 20,000 worth of medicine will be covered for YACAP members in a year, right? Tama po ba? Tama po. And balikan ko lang siya yung konteksto noon, Doc Gina. So ikaw ay YACAP patient, pupunta ka ngayon sa yung YACAP clinic na pinili, na pinag-rehistrohan, bibigyan ka nila ng check-up, laboratory, and then yung corresponding gamot nga po. Nabibili 21 kind of gamot. Ngayon po, in-introduce, dinagdag sa YACAP program, yung tinatawag na gamot. No, ito naman po, bukod sa 21 na klase ng gamot, nagkaroon ng additional 54 klase ng gamot, so that may a total of 75. Ngayon, yung 54 na additional po ay makukuha sa mga accredited na butika, hindi dun sa YACAP clinic. So doon sa butika po na accredited,
doon dadalhin ng ating yakap patient yung kanyang electronic prescription na inisyo ng kanyang doktor para doon kuhanin yung kanyang gamot. Yung 54, kung nabibilang sa 54 kinds, up to 20,000 pesos worth nga po kada pasyente per taon. So at the moment, Katolits, yung 20,000 mo, kulang pa yun sa mga aming tulad namin mga diabetic. well, Tulad ko, starting off with 20,000 na Ronnie, eventually Oo. nagkakaroon po ng mga actuarial at saka mga feasibilities Oo. and consultative meetings, and nag-a-adjust po ang corporation, including the considerations ng inflation. So, madadagdagan pa yung 20,000. Well, hopefully po in due time naman, sabi ko nga po, responsive ang corporation in terms of adjustment ng ating mga benefit amounts and packages. Teka muna. Baka naman sabihin nung inyong it's between you and PhilHealth. Kaya lang minsan ginagawan dahilan itong mga ilang facilities. Ang bagal naman magbayad ng PhilHealth Kumusta na ho ba kayo sa pagbabayad nyo, Katolits? Well, I cannot speak for other regions of Diyan, sa region mo. This region, sir, no? Prescribed ng batas na 60 days. We're doing actually something like 10 to 12 days or even shorter. Wow. At saka in fairness sa PhilHealth, with all due respect sa mga ospital at clinics, no, yung private lalo na, hindi tama yung mga libro nyo. Ayusin nyo yung libro nyo, ayusin ng gobyerno pagbabayad sa inyo, tapos. Ganon din yung Catholics, ganon din yung sa sinasabi nila na yun daw nagbibigay ng 20 ng employment sa disabled 20% as a person with disability hindi nakukuha yung benefits. Papaano nga pag nagkabuklatan, hindi ayos ang libro ninyo mga kumpanya. Ayusin ninyo ang libro ninyo, ayusin ng gobyerno ang pakikipag-deal sa inyo. Anyway, wrap up na daw, Catholics. Wrap up na daw. Saan po yung mga hindi na itanong ni DJ Ronnie na madaldal at ni Doc G ng maganda na meron pa silang clarification saan po sila pwedeng magtuloy-tuloy ng tanong. May website po ba o may hotline? Go ahead po, Katolits. Yes, sir. Una po yung aking paanyaya, sana magparehistro sa PhilHealth, no? Number 1, para kung hindi ka miyembro, maging miyembro ka. Pangalawa, kung hindi ka active member, ay maging active member ka, mai-renew ka, lalo na doon sa iba't ibang kategorya na subsidized. Bukod doon sa ating persons with disability, for seniors, solo parents, for peace, at saka yung financially incapable. And then gusto ko pong iwan sa kanila yung ating mga contact lines, no, para sa mga katanungan po nila. You may kung maipa-plus din po yung slides na nabahabol ko, doon sa website po ng PhilHealth, mayroong button doon na click to call. So basta na-open mo yung PhilHealth website, i-click niyo po 'yon. Teka muna, Catholics, with all due respect, yan bang ang website ninyo? Accessible ba yan? Marami pang website ng gobyerno, hindi mabuksan ng bulag. Mahirap yan. Yan ba'y guaranteed mo accessible? Yes, sir. I'm just confident na accessible. Because Catholics, nag-i-improve tayo araw-araw, Catholics. Diba? But then, yes, subukan niyo po. And then let them know. You can write Dr. Mercado about it, sir. I love you na talaga, Catholics. Pagka hindi po accessible, itong mga number na ito, posted, pero walang sumasagot. Yung mga ganong feedback, welcome na welcome po yan kay Presidente. Just open the website po, nandun yung aming hotline number, whether it's a landline, it's 866-22588, okay, yung 4 na cellphone hotline number, at saka nga po yung icon na click to call. Basta naka-open yung website, click mo yun, may sasagot po sa inyo. Meron din po kaming feature doon, yung tawag na PhilHealth Callback. Iti-text nyo po yung number na ito, yung PhilHealth Callback, yung sa aming hotline na nabanggit kanina. Tapos po, ibibigay nyo yung number ninyo, tsaka yung reason, and then tatawagan po nila kayo. Nagte-text ba talaga back? Baka hindi naman. Tumatawag po, hindi lang nagte-text, talaga pong tumatawag. It's baka mamaya ghost yan ghosting yan Ay sir, existing po yung PhilHealth. Kinakantsawan lang kita. Seryoso. Alam mo talagang lubayan si Catholics, no?
Okay, for our sponsors, DJ ay Huwag ka JM. muna alis, Katolis dyan ka muna. Huwag ka na Diyan alis. ka Go muna, ahead. Catholics. Ah. Yes. Go ahead. Other public service announcement. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. incarnation@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com 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 and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Thank you very Yes. much. At alas 4:03 na po ang oras natin. Ang oras hatid sa inyo ni Katolits na gwapo. At nagpapasalamat po kami sa kanya sa kanyang masayang diskusyon ngayong hapon at hindi po siya napikon kay Doc Gina. Anyway, Hindi kayo ha. Katolits, thank you very much. Maraming salamat din, Ronnie. And any other time, please, no, if you deem it na meron pa tayong kailangan pong ibahagi sa ating mga kababayan, by all means, just notify me. Okay. Samantalahin ko rin po ang pagkakataon both sa Sige. pasasalamat kay Doc Gina sa ating mga iba't ibang hepe ng mga PIDAO ng mga munisipyo. Napakalaki po ng kanilang tulong, no, na maiparehistro sa PhilHealth yung kanilang mga miyembro na pinaglilingkuran. Napakalaki bagay na kanilang ginagampanan para din sa ating mga kababayan. Oh, at sabi ko nga sa inyo, Katolits, PIDAO na rin ako, kaya asahan mo may dagdag na mangungulit sa iyo. On that note, ang pinakamagandang mensahe ni Katolits, Doc Gina, ito ang yakap na hindi ka madidemanda ng sexual harassment. Bagamat Yes. i-encourage ka pa na yakapin mo pa sila ng tuloy-tuloy. Yan, di ba? And alam mo sa totoo lang Gina, Doc Gina, sa dami-dami ng reklamo natin sa gobyerno, isa yung Right. PhilHealth sa mga golden sa mga shining moments ng ating pamahalaan, no? Sabihin niyo na kung ano gusto niyo sabihin sa PhilHealth, but PhilHealth is one shining glory of this government, no? Pati nung panahon ni Digong, panahon ngayon ni President Marcos, at sa lahat halos ito isa sa mga savior ng ating gobyerno. Sana nga magkaroon na ng resulta yung petisyon ng iba sa Supreme Court para mas dumami pa, maibalik yung pera sa PhilHealth. At of course ang kalusugan ay kayamanan. At isa ang PhilHealth sa nagpipreserve ng ating wealth ng ating health na isang wealth na hindi pwedeng kunin ng kahit sinong magnanakaw sa gobyerno. Anyway, ang Inclination po ay nagpapasalamat ng taos-puso sa ating PhilHealth resource person. At Doc Gina, your final word please.
Yes, Catholics, talaga bang privilege na pinagbigyan niyo po kami ang inklinasyon ngayong hapon at sa ating mga manonood, claim our rights. Yung Yan. pong experience ko sa probinsya na marami pang hindi member ng mismong PhilHealth at hindi pa nila alam ang yakap, tayo po ay parang ignorance of the law excuses no one. So Correct. nasa sa atin po talaga para mapabuti natin ang ating pamumuhay lalo na po sa health. So with Tama. that, maraming pong salamat ulit mga ka-inklinasyon. Okay, DJ? mga kababayan, kapwa ko may kapansanan, kapwa namin may kapansanan ni Doc Gina, konti pa ho ito. Alam ng gobyerno, inaamin naman namin sa gobyerno, marami pa tayong kulang. Pero hanggat nandyan po yung si Catholics na walang sawang magpaliwanag ng magpaliwanag at magpaliwanag pa, ay tayo naman po ang susunod na gagawa ng part natin. Tayo naman po'y umaksyon. Huwag tayo puro reklamo. Wala akong masama sa magreklamo. Karapatan natin yon. Pero sabi ko nga po, sa bawat isang karapatan na hinihingi mo sa gobyerno, may 3 responsibilidad na nakaturo sa iyo. Having said that, mga kaibigan, ito po ang inklinasyon. Ito po ang inyong forum. Ito ang tinig ninyo. Ito ang tinig ng gobyerno. Hindi po kami pro or anti-person with disability or pro or anti-government. We are pro-people. We are pro-persons with disabilities. Sa ngalan po ni Doc Gina, ito po si DJ Ronnie, nagsasabing, keep on smiling, keep on counting your blessings. At inklusyon, now na!